Epoxy Flakes Flooring. Paano nga ba gawin ito? Tara, samahan niyo ako. Tuturuan tayo ng Fortress para gawin ito. Kailangan i-evaluate muna natin ang flooring na paglalagyan natin. If meron existing na coating, tulad nito, merong concrete sealer na before. Kailangan tanggalin ito before i-apply ang base coat. Kapag malinis na, takpan naman natin ang mga gilid na ayaw nating matalsikan gamit ang plastic o kaya pwede ring lumang newspaper. Prepare naman natin ang base coat. I-mix natin ang Fortress Base Coat Part A sa Fortress Base Coat Part B. I-mix mo ito ng maigi. Pwedeng spatula lang ang panghalo kapag maliliit na area lang ang lalagyan. Pero kapag malaking area na, gumamit na kayo ng hand mixer. I-apply na natin ito sa flooring. Unti-unti natin ito ibuhos. Gamit ang notch spreader, ikalat natin ang base coat. Ang kagandahan dito, dahil sa self-leveling content, once mag-spread out ito, automatic na siya mag-flatten. Gumamit pala kayo ng spike shoes para makatapa kayo sa flooring na hindi nasisira or nadudumihan. After ma-spread ang base coat, lagyan naman natin ito ng epoxy flakes. Available din pala ito sa Fortress ha. Ikalat natin ito habang basa pa ang base coat. Patuyuin naman natin ito ng 24 hours. After ito matuyo, lihain naman natin ito gamit ang sanding machine hanggang sa mawala yung mga sharp edges ng flakes. I-prepare naman natin ang pang top coat. I-mix ang Fortress Epoxy Clear Coat Part A at Fortress Epoxy Clear Coat Part B. Siguraduhin free from dust ang flooring. Dahan-dahan naman natin ibuhos ang mixture. Ikalat ito gamit ang notch spreader. After ma-spread, gumamit naman tayo ng spike roller para matanggal ang mga bubbles. Ayan, tapos na. Hayaan muna ito ng 2 to 3 days. Depende sa panahon na hanggang sa matuyo or mag-cure ito. Ang ganda! Meron na naman tayong bagong natutunan mula sa Fortress. Kung gusto ninyo matutunan din ito, pwede nyo silang kausapin. Ipopost ko ang number nila para makausap nyo ang Fortress representatives. Hintayin nyo ulit ang mga susunod kong videos. Please like, share, and follow my page for more tips and projects. See ya!